mentor for tonight. And to discuss the 7 years of tribulation from the book of Revelation, let us all welcome our beloved senior pastor, Bishop Ernesto Domingo. Salamat, Sister Angel Orjana from San Pablo, Laguna. Yan. Oh, naka-GCQ na ka na, ha, Sister? Yes po. GCQ na, pwede na. Dito sa atin, pwede na. 30%. So, pwede tayo magpasok sa ating church ng 40. At doon sa second building ay 40, pwede rin. So, salamat sa Panginoon. We will continue our seminar, our study about the last things. Ang tawag dito sa Bible, sa mga, ng tawag ng mga theologian, eschatology, ano, yung doctrine of the last things, yun ang tawag dyan, eschatology. At sa panahon natin, nalalaman na natin ngayon yung mga iba't ibang nakasulat sa Bible na i-interpret na natin ng mas malinaw kaysa noon, na parang nahirap. Tulad na halimbawa, yung 10 horns. Paano mo interpret yun? Yung 7 kings, yan na in-interpret ng mga theologian. Yan na pala yung 7 pope na sinasabi na siyang pinauupuan ng prostitute, yung babaeng may hawak ng saro na nakipag niig sa mga iba't ibang bansa. Spirit kasi yan. Yan yung sa Vatican. No? Yan. At yung hari dyan, yung Pope, sila yun. So, mas very clear na sa panahon natin. Kaya salamat. So, I'd like to welcome, thank you din sa anak ni Johnny, no? JM ba yan? Si Pastor Cynthia. So, siya ay nagpaawit at sa ating MC. At salamat sa mga viewers natin. Ilan na ba yung ating viewers? Meron tayong 16 sa ating Facebook Live, ano, at ating natin sa iba kung may sa Zoom. Yan. Andiyan na sina Glenda Marti, Pastor Bernie, yan. Nandun na, nakapasok na sila. Pastor Bernie. Siyempre, kasama si Vicky. Sister V, andiyan na rin, nakapasok. Si Anna Shield, si Abby Perez, okay, Jordan, and Charles Ron Lagutin. Yan. Konti pa tayo sa Zoom. But anyway, we will proceed to our topic. Siyempre, maganda itong ating pag-aaral. At manalangin muna ako. Panginoon, maraming salamat muli at ipahintulot mo na kumatawan ako sa iyong mga salita at may bahagi ito ayon sa pagtuturo mo sa amin at kung mayroon man kaming mga pagkukulang, patawad po at sa buong mag-apot po nito. Palay mo ang aming patuloy na pag-aaral, pagsasaliksik upang ang marami sa amin ay makaalam, mga kapatid, ng mga bagay-bagay about the doctrine of the last things. This is we call our theology and the eschatology. Palayan mo po kami, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige. Buksan natin ulit sa second piece, which is the Antichrist. Ano? Yung gusto ko dito tayo magbukas ng pag-aaral natin para makuha natin yung nakaraan. So sa Bible, merong prophecy about the revived, the modern Babylon, or the revived Babylonia Empire. At ito yung tinatawag natin Roman Empire, the combination of the Antichrist. At ang Antichrist, meron naman yung humahawak sa kanya na secret society. At ang secret society, meron niyang membrong 300 billionaire all over the world. No? At hindi lang billionaire, no? Mayayaman ito. No? At itong mga multi-millionaire na ito, billionaire all over the world, sila din yung may kagagawan. No? Sila yung nagpapan sa mga samahan like United Nations, yan. Silang talaga tumutulong dyan. Ano? Knight of Columbus, Masonry, no? At yung Rotary, ano pa, yung Lions Club, World Health, sila yung mga tumutulong. At isa dyan sa kilala natin na mga mayayaman, well known as si Rothschild. At ang kanyang network ay $438 trillion. Queen Elizabeth, Rockefeller, Dulux, Morgan, Bill Gates, and then siya ay 300. So, sila din ang nagsusustain ng drugs, no? At mga ISIS. Sila ang gumagawa niyan. Lahat ng drama na nangyayari ay sila may kagagawan kasi their really agenda is to control the whole world.
population plan, magkaroon ng one world government, no, one world currency, at meron na rin silang sundalo, and this we call the one world army. And then, at ang kanilang leader, ito nga itong tinatawag natin the beast. Okay? So, sabi ng Bible, ulitin natin, 17 ng Revelation, nakita ko ang pula na puno ng mga pangalang pamungusong. Na may 7 ulo, 10 sungay, isang babae na nakasakay sa isang hayop. So, ito yung huling move ng kaaway. So, this is the revived Roman Empire, the modern Babylonian in our time. Sila ay nagtayo ng lihim na samahan, the secret society, at i-implement nila yung the New World Order under one world government, isang pangmundong kaisan ng bagong pamahalaan. At yan ang may hawak kay Antichrist. Kaya kasi nyo dito sa illustration natin, meron dito nga first beast. So isa ito sa mga ito yung iron, ito yung Roman Empire, matigas na bakal. And then the second beast, which is the clay, which is the Antichrist, na mag-combine sila, at yung babaeng nakaupo ron, yun ay spirit na may hawak na kopa na nakipag negotiate, nakipag honeymoon sa maraming bansa. And then the 10 Magna region, okay? And then yung seven horns naman, ito yung tinatawag na the seventh pope in the last days. Yan yung kumukontrol sa Vatican. Sila ay hari, no, sa Vatican. So at itong lihim na samahan na ito, dahil meron silang gustong gawin, meron silang i-implement na tatakan. Ito yung 666. Through chip. Okay? So doon lamang nila makukontrol plus the 5G. So, yung tilalaki natin kagabi. So let's read. 17 ng Revelation 13. At huwag makabili o makapagbili sino man, kundi siyang mayroong tanda sa bakatid bagay ang pangalan ng hayop. So, this is the last last seal ito. Ang bilang ng kanyang pangalan, dito may karunungan, ang may pagkaunawa, bilangin ng bilang ng hayop, sapagkat siya ay bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. So, yan ang sinasabi ng Bible. So, we are living sa Sweden, ginagawa nito yung marking sa Sweden. So, yung mga nagtatanungan to. Noon pa, at pinapakita na kahit sa YouTube, nakikita na rin garapal na no? Na-immune na yung tao nasasanay na rin nawawala na yung takot sa mga Kristyano. Kaya ito, huwag tayong tatanggap kahit sino sa atin, huwag kayong tatanggap, basta may ibabaon sa kamay o sa noo. At siyempre may sanction yan, hindi ka pwedeng bumili o magbili. At papatayin niya lahat ng mga maliliit na tindahan. Ang makakatayo lang, yan yung one world market. Ang makakatayo lang yung they can afford. Kasi paano pas ka ng bili. So, hindi ka rin pwede magtrabaho. Kasi ang sweldo, too cheap. Electronic cash. Tatanggalin na rin yung ATM, yung GCash. Tatanggalin lahat yan, pati yung ating national ID. Isa na lang. At isa na lang din ang, di ba, meron tayong different kinds of ID, like driver's license ID, SSID, ATM, meron tayong passport. No? Lahat yan magiging isa, pasok lahat sa chip yan. Kaya, kasi nga, naiwanan, naisasanlan, nawawala. Okay, ganun ang card. Pero pag nakabaon, kahit saan ka magpunta. At saka yun na rin ang i-adapt na system ng lahat ng kumpanya. Kaya hindi ka makakapasok pag wala ka, hindi ka susweldo. So, ang gagawin mo, sabi ng Bible, magpapatatak ang marami. Pero I'm very sure, yung mga nag-iitay kay Kristo, sa ating Panginoon, hindi sila magpapatatak. Why? Kasi may langis sila, yung Word of God, Rema, and then meron silang bagong langis. Now, papasok tayo ngayon sa the 7, so natapos na natin yung 7 seal, papasok tayo to the 7 trumpet. Next, Revelation 8:7. At umihip ang una, nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At sa ikatlong bahagi ay nasunog, at sa ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. So,
nagkaroon ng yung unang ihip, ano sabi ng Bible, yung granizo, apoy, at na may halong dugo itinapon sa lupa. So, ang nangyari, ang epekto, sunog. Now, this kind of fire, pag i-interpret natin kung granizo at apoy, parang galing sa itaas. Galing sa itaas. So, ito ay mararanasan ng mundo pagdating ng first trumpet. First trumpet pala yan, ha? So, maraming masusunog. But kung tayo ay born again na hindi pa nagra-rapture, hindi pa nagra-rapture, we have a provision to save us from that kind of wrath. Yan ay mababasa natin sa Exodus. Let's read in the book of Exodus. Okay, sabi ng Exodus. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng granizo at buong lupain ng Ehipto at lumagpak sa tao at sa mga hayop at bawat halaman at sa parang at ang buong lupain ng Ehipto. Niunat ni Moses ang kanyang tungkod sa dakong langit at ang Panginoon ay nagsugol ng kulog, granizo at may apoy. Lumagpak sa lupa at ang Panginoon ay nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Di ba? Tandaan niyo bago sila lumabas, ano? Now, tuloy lang natin. Verse 24. Next. Sa gayon, nagkaroon ng granizo at apoy at nagningning sa granizo at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon ng sa buong lupain ng Ehipto mula ng maging bansa. So, ibig sabihin, sa mundo may magaganap ito, no? Talagang maapoy. Sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto at ang lahat na nasa parang maging tao, maging hayop, sinalot ng granizo at ang lahat ng halaman sa parang ay binali ang lahat ng mga punong kahoy sa parang. So, malakas, ano? Umulan. At sa lupain lamang ng Gosen. Ito maganda. This is our provision, our protection. Ando din Israel eh. Sa lugar lamang ng Gosen, kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. Now, kaya kung darating tayo, taabot tayo sa 7th trumpet, yung mga Kristiyanong may apoy, they will not affected by the wrath of God. At yan ang sinasabi sa Bible, hindi tayo ibinilang sa ganito mga kapigatian. We are free from that kind of curse. So, kaya hindi tayo pwedeng matakot, no? Wala tayong dapat katakutan. Ngayon, kung karnal tayo at hindi tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, yun yung fear, papasok talaga sa iyo. But if we really trust in the Lord, no, pag sinabi niyang, let not your heart be troubled, yun na yun. You need to trust in Him. Sinasabi din naman niya, you will experience tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So yun na yun. Kaya let us exercise our faith, our confidence. No? Let us trust to God. No? Mahalagang magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong matatakot kasi yun na talaga yun. Whether we like it or not, the Antichrist is coming. Okay? Mag-a-arise ang secret society. So whether we like it or not, darating ang mga persecution. But if you're ready, no, if you are enough strong to face the battle, katulad ng tinalakay natin, no, always please wear your breastplate of righteousness. Always see to it that you are standing right with God. Walang tatama ang lugar ang diablo pagka ikay pinanya. Kasi meron kang protection. Katulad yan. O, di ba, buong Ehipto, pero yung Gosen, magtataka ka, umiilag yung granizo at apoy. Umiilag sila at walang hayop na namatay sa kanila. No? Yung bahay, hindi. Siguro, yung mga Ehipto, tataka, bakit ganun eh? Kasi nga, they have God like us today. But Jesus said, I will never leave you, nor forsake you. Kaya matigas ang ulo natin. Nahawakan na natin ang salita ng Panginoon. Okay? So, sabi ng Bible, doon sa 24, hindi nagkaroon, di ba, ng granizo, no, yung mga nasa Gosen, no? hindi sila nagkaroon ng granizo. Now let's take a look Revelation 8. Okay?
Tignan natin. Ikalawang trumpet naman ito. Ikalawang trumpet. Verse 8. At umihip ang ikalawang anghel, ang tulad ng isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. O kanina granizo. Pero ito, isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy. More or less, this is big asteroid. Siyempre, pagka bumulusok sa dagat yan, no, it create tidal wave. So tingnan natin, no, sabi ng Bible, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Mukhang maraming namatay. No? Biski yung mga creature ng dagat, mukhang maraming namatay. At may mga tao, maraming namatay. Siguro, yung iba dyan, nandun na lang sa gitna ng karagatan, may mga barko sila, may mga yate sila. So, nakakagulo sa lupa, gusto na itakas nila yung sarili nila, pamilya nila. No? And then, may asteroid. May asteroid. So, sabi ng Bible, malaking bundok na nagliliyab. So, kasi ang asteroid, pag galing niya sa kalawakan, pagka yan ay nahulog, doon sa yung the law of gravity, pag bulusok niya, mabilis. Halimbawa, sinlaki ng Luzon. Okay, sinlaki ng Luzon. Yung bundok, yung lupa na natipak, galing naman doon sa mga planeta. So, sa bilis niya, naglalagablag yan, nagliliyab yan. Kung ano yung matira, yung iba, nagiging abo sa haba ng paglalakbay niya, sa bilis, sa tulin. Para yung kumikiskis sa kapwa, parang baka na kumikiskis sa bato. Ito naman, no? Yung sobrang bilis, no? Nagkaapoy siya. So, more or less, this is asteroid. And then, babagsak sa dagat. So, ano mangyayari sa mga nakatira? Katulad yung ating Mall of Asia. So, sana so sa second trumpet pa lang yan, no? So, yung mga building, so it create big tidal wave. Tsunami. Sa panahon natin, tawag yung tsunami. So, maraming mamamatay. Kaya sabi ng wala na kasulatan. Okay? So, pagdating sa second trumpet, meron talagang madidisgrasya. Sana wala na tayo dito, no? Ang prayer natin, tapos na ang rapture. Ngayon, kung tapos na ang rapture, abang nangyayari yan dito sa ibabaw ng lupa, nagkakaroon naman ng judgment seat of Christ sa langit. Hinahatulan na tayo ron at ibibigay yung reward kung nagtrabaho tayo sa Panginoon without any wrong motive. Now we will enjoy the occasion, no? At isa-isa tayong tatayo. Pagtayo natin, magtawag ni Lord. This is one by one, ha? Jem, ano ginawa mo sa akin? Tumugtog po. Okay, good. Ilang beses kang tumugtog? Anong motibo? Chichikin natin. So, the Bible said, we will give an account whether this is good or bad. Tandaan niyo, may nangyayari sa ibabaw ng lupa, may nagaganap din sa langit. Ganyan lang magiging senaryo. Kaya, pagkatapos ng tribulation, tapos din ang nangyayari sa langit, bababa tayo. Yun yung the revelation. Yun yung Battle of Armageddon. Pagka tinignan mo yung ganun senaryo, sabay. Kaya, because we are limited, no? We are limited. Hindi natin maabot yung kaparanan ng Diyos. Siyempre, siya ang Panginoon, siya ang ating sovereign God, the Almighty God, the Omnipotence. Iba yung oras dito, iba yung oras doon. Kaya niyang hatulan yung bilyong tao. No? In just only a few days, kaya niya. Because He is God. He's not subject to time. No? Hindi siya subject yun. Now, umihip ang ikatlong anghel. This is the third trumpet. Let's take a look. Verse 10. At nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab. Ito, isang buo ito. Isang buo kanina, asteroid lang. Maring tipak lang yon. Pero ito, umihip ay ikatlong anghel. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab din, na gaya ng isang sulo, na nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal. At ang pangalan ng bituin ay Anyeho. Alala ko may alak na Anyeho eh. Kasi hindi nakaabot no? May alak ng araw na Anyeho. At ang ikatlong bahagi ng tubig
ay naging anyeho at maraming taong nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. So ano mangyayari sa mga bukal? Doon sa yung mga deep well, kapag bomba mo ng poso, hindi na siya fresh water. So na-contaminate na siya ng isang napakalaking asteroid o napakalaking bituin na nahulog. Then napunta yan, nagkatipak-tipak yan, habang isang malaking bituin na laglag, habang tumatagal, sumasambulat siya, tapos pupunta yan sa mga ilog. Okay? So, ano magaganap? Ano mangyayari? So, ang tubig, sabi ng Bible, papait at marami ang nangamatay na tao. So, paano maliligtas yan yung mga tao? No? Babaon ka ba ng mineral? Siguro, may mga na rin, mga scientists na papasok yung mga tao, hindi magpapatatak, hindi naman silang born again. Meron na silang parang isang tableta, contaminated, mabaho yung tubig, bango. May paraan ng tao eh. Pero ito yung sinasabi na senaryo sa Bible. Kaya nga, ang paghandaan natin, yung rapture, hindi ito. Kasi yung rapture, yun ang ating final hope. Well, sinasabi ng Hebrews 9:28 sa mga naghihintay sa Kanya, sabi ng Bible. Okay, yun yung second coming of Christ, hindi para mamatay sa krus, kundi para sagipin ang mga naghihintay sa Kanya. Now, John chapter 2 verse 30, at ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa. No, this is a prophecy of Joel, Old Testament. Dugo at apoy at ang mga haliging usok, at ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakilang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So yung kasi, bakit sinabing kakilakilabot? In the middle of the 3.5 years, 7 years, so 3.5, magkakaroon dito ng pagtalikwas yung abomination. Mamaya, dadaanan natin, yung abomination. So, after 3.5 years, ito na yung susunod na kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. Ang tawag yan, the wrath of God. Yung unang first 3.5, the wrath of the Antichrist. To whom? Sa mga Israel at sa mga Kristiyano. Kasi hindi sila makakabili pag hindi na tinanggap tatak. Because 666 is a system. 666 or marking is ownership. Magiging pag-aari ng Antichrist ang sino mang tumanggap sa tatak ng halimaw. Pag tinanggap mo yan, it means you are worshiping the beast. You are worshiping inside of the second beast. Yung tao na yun, yung Antichrist, meron yung may ando doon si Lucifer. You are worshiping kasi tinanggap mo. No, tinanggap nila pala, hindi ikaw. Sorry. No, tinanggap nila yung tatak. Kaya nga, laging pinapangaral, wag nating tatanggapin. At ito mabigat. Sa atin, medyo makakalusot pa tayo. No? Hanggang ma-rapture. Pero mabigat yung naiwan. Talaga, hindi pa rin sila tatanggap. Kaya lang, problema, malaking suffering and persecution ang daranasin nila. Ngayon pa lang, yung mga na-rapture ngayon, tinanggap na nila yung suffering and persecution. Iniwan na nila ang mundo. So, this is prophecy of Joel. Na ito propesya na yung dakilang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Di ba sinabi ni Jesus Christ yan? Magkakaroon ng dakilang kabagabagan na hindi pa nangyayari mula ng lalangin ng langit at lupa at hindi na mangyayari. Sabi ng Bible. So, in other words, this is more than Sodom and Gomorrah. This is more than Noah's Day. Bakit ko sinabi? Sa Noah's flood, pag nalunod, just only a second, so minute lang patay. Tapos lang hirap nila. Yung Sodom and Gomorrah, just only a minute, sunog na, patay na. Pero ito, zombies dito. Kaya yung mga napapanood natin mga zombies, tignan natin, tutuloy natin, ano? At pag-aralan na natin maigi. So, sa mga susunod, titignan natin yung paano maglakad. Yung talagang zombies. Verse 12, chapter 8. At umihip ang ika-4 na anghel. Angel, umihip ang ika-4 na angel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw.
at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim. Yan, dilim. No, upang magdilim at huwag lumiwanag. Ha? Upang huwag magliwanag, maging hapon o gayon din naman ang gabi. Nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas at tinig, Saba, Saba, Saba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng tatlong anghel na nagsisihip. So, itong ang hirap yun lang ang mag-brown out eh. Diba? Pagka nag-brown out, sa gabi o umaga, mahirap eh. Ito, totally eclipse eh. Total darkness. No? Ito yung sa sobrang din, nasugatan ang kalating bagay ng bituin, nasugatan ang kalating bagay ng araw, yung sabi ng Bible, ikapat o ikatlong bahagi, nasugatan maging ang buwan. So, ibig sabihin, may nangyari sa pag-ihip ng ika-apat na anghel eh. Ano kaya ang paraan ng Panginoon? Paano nangyari? Hindi natin alam. Kasi this is very clear. Nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit, nagsasabi ng malakas at tinig, Saba, Saba, Saba. Sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa ibang tunog ng pakakak. Ano kaya yung tunog? Ngayon, di ba nakakarinig tayo ng tunog? Nakikita natin sa YouTube, nakikita natin na may mga tunog doon na hinahanap nila kung saan nanggagaling yung trumpet na yun. Yung mga tao naghahanap kung nasaan eh. Biski dito sa atin, nakakarinig na rin tayo rito eh. So that's always remember that there is a rapture. No? Ito yung darating whether we like it or not. So, yung magdilim, may mahirap yun. Total darkness. Halimbawa, pag-usapan lang natin sinili, kung magdilim ng isang buwan. Alam niyo ba yung dilim na tinutukoy dito? Yung kahit kausap mo, kaharap mo, hindi kayo magkakitaan. Para lahat ng tao bulag. Total darkness. Lahat itim. Yun lang maghapon lang eh. Ito kung 3 buwan o 2 buwan yan, 1 buwan yan. Hindi ka aalis sa, kakapain mo eh. Pero kung ikaw nandun sa bahay mo, nasa kwarto ka, para kayo lahat bulag. So wala nagbibigay liwanag. And di ba, and God said that there will be light and there was light and God saw the light that it was good. Yung light na yun, mawawala yun. Kung paano itinapon si Lucifer, walang ningning ang bituin, total darkness, pagkatapos nabalutan ng yelo ang buong universe, nakapasok doon yung mundo. Tapos million years, we do not know how many billion years na nakapreserve sa verse 2. Read Genesis 1:1 at saka 1:2. Pagdating ng 2, the earth was without form and void. Madilim na madilim. Puro dilim yun. Very clear ang Bible. Ngayon, dito, meron din naman tinatawag na nagdilim. So, ang hirap kumilos pagka gano'n. Pupunta ka na CR. Paano kung CR mo nandito pa sa bukid? Kakapaka. Mahirap talaga. Diba? Paano ka kakain? O gamit ka ng apoy. Ang maliwanag lang doon sa lugar mo. Sana kung maghapon lang eh. Yan ang sinasabi ng Bible. Now, let's continue. Verse 9, Revelation 9. Verse 1 tayo. Ikalima naman. At umihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa, sa langit, sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Abis ito. Susi ng kalaliman. May susi. So ito yung nakita ni Abraham. May banging nasa pagitan natin, sabi niya kay Richman Lazarus sa Luke 16:20. Binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malalaking lutoang bakal. Nagdilim ang araw sa impapawid dahil sa usok. Now, kung titignan natin baka ito yung mga demonic creature na lumabas eh.
Sabi ng Bible, at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng alakdan sa lupa na may kapangyarihan. So meron palang laman yung ano, yung abyss. Di ba? Eh, diyan ikukulong si Lucifer, tsaka yung mga demonyo, sa mga espiritu. Kaya sabi ni Abraham, sabi ni Lazarus, Richman, mga Abraham, baka pwedeng pupuntahin mo si Lazarus, daw ang kanyang daliri at tubog at patakan. Hindi po pwedeng makapunta dyan, ang narito at ang nandiyan dyan, hindi pwede. Isa pa, may banging malalim, may abyss, may bottomless. Okay? Bottomless. Kaya pag ako, mo-order yung makasama ko ng, ice tea tayo, bottomless. Mo-order yung abyss itong aking makasama. Yoko yan. Kasi on joke. So, may lumabas, binigyan susi. So, may nakakulong. Merong mga demonic creature na nandoon. At itong mga demonic creature na to, handa itong pumasok sa tao. Para yung tao, papatayin din, para yung demonic creature, papasok sa tao. So, pagpasok na sa tao yun, hindi niya alam ng tao kung ano yung sinikarapan niya. Tao na rin na papatayin niya. No? Papatayin niya yung mga tao rin na kasama niya. Kasi nga, iba na utak nila, kontrol sila, may chip sila. So, tignan natin kung paano mangyayari dito. May lumabas, basta si Tita, may lumabas. May bottomless, may lumabas, yan sabi nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan gaya ng mga lakdan sa lupa na may kapangyarihan. Kumbaga, inalaw ng Diyos. Sige, tarbahuhin nyo. Sa inyo rin yan. Kumbaga, ito yung mga may tatak na tatarbahuhin nila. So, magkakaroon sila ng isang malaking problema. So, now, that's our standpoint, na meron talagang balang. Okay, next. Verse 4. Under 5 trumpet pa tayo. At sinabi sa kanila, huwag mong ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Pinagkalooban sila na huwag patayin ang mga ito. Mukhang papatay yung mga balang, So, in other words, ang aking pagkaunawa dito, yung mga espiritu na lumabas galing sa, wala namang physical yun at binigyan ng pangalan mga balang. Papasok yan sa tao para pumatay ng tao, pero hindi nila pwedeng patayin yung mga may tatak ng pangalan ng Diyos Ama. Yun yung 144,000. No, sabi ng Bible, pinagkaluban silang huwag patayin ang mga ito. O sa'yo, huwag yung gagalin. Like Job, kung papatayin yan, kundi pahirapan nilang 5 buwan at ang kanilang pahirapan na gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang aso. O may pahirap lang. At sa mga araw na iyon, hahanapin ng tao ang kamatayan. Naku. Ang gagawin, babanatan, kakagatin, magkakaroon ng sakit. Parang gano'n na mangyayari sa kanila. Pagkatapos, magbubukol-bulong katawan. And they do not know na yung lithium battery sa kanilang kamay naputukan na. Kasi nga, maaaring sobrang lamig, nasira na yung lithium battery, so susugat-sugat. At sabi ng Bible, hahanapin ng taong kamatayan. At sa anumang paraan, hindi nila masusumpungan. At maglanasang mamatay. At ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At ang anyo ng mga balak ay katulad ng kabayong nahanda sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mukha ay gaya ng mukha ng mga tao. So, dalawang interpretasyon na pwede natin gawin dito. Kaya sabi sa inyo, pagka binag-aralan ng Revelation, magpupulumihan na tayo rito. Kailangan na maintindihan natin. Maaaring ito ay isang weapon, maaaring ito ay isang
basta malinaw, merong lumabas na bad spirit, pwede itong pumasok sa tao. Okay? Ayon dito, yung anyo ng balang katulad ng kabayong nahanda sa pagbabaka. Pwede kasi ito pwede itong tangke, yung tangke naman, yung may alakdan no? Yung may lumalabas Pwede itong eroplano, pwede yung eroplano, tapos puspos ng demonyo naman yung pilot. Bumibira sa tao. Maaaring nagpaputok ito ng yung mga tao rin na yan, sila din yung gumawa ng mga missile na pwede magkasakit yung kapwa-tao. This is the first opinion or interpretation. Kasi yung mga nabasa ko yung book of Bible, Nick's Bible, basa ko yung mga ini-interpret nila ito na yung mga tumutunog, ito na yung mga jet fighter sa panahon natin ngayon. Yun namang naglalabas ng parang alakdan, tangke, yung dulo ng tangke, yung buntot. Tangke naman yun ang ini-interpret nila. So, dalawa, pero I'm very sure tao, tapos possessed ng bad spirit para pumatay ng kapwa-tao. Pahihirapan nila yung tao. Siyempre, yung mga chemical weapon, it create boiling sensation, magkakaroon ng sakit, at i-curse nila ang sarili na at hahanapin nilang kamatayan. Mas masarap pa sila sa kanilang mamatay. Imagine, pero mo, may panahon na dumaan sila ng walang duwal lang. Okay? Puro dilim. Tapos, sobrang init. Mainit dahil sa apoy. Nung tinitrace ito, sabi ko, gano'ng kainit ito? Ganito isang yung bakal, iba tong sa sikat ng araw. Count 1 to 10, hawakan mo, hindi mo na mahihipo. Gano'ng kainit. Di ba pagka nag-56 Fahrenheit, no? Yung init, no? Para kang pumasok na doon sa nung kami nasa Korea, dinadala ko ng kaibigan ko Koreano doon sa steam bath. Yung nagbabaga yung mga bato, minsan baka naman na ginagamit. Doon sa isang kwarto, pagpasok mo ron, nalalangap mo, init. Kung kaya mo yung 80, merong 80 pa Pimasok ko sa minsan talagang tagaktakla ng pawis mo yan. Ang pawis. Una, unti-unti, 40 degrees. Init. Lipat yung Koreano doon sa lipat din ako. 60, sakit hindi ko kaya. Tinry ko 80 degrees. Imagine, pagka ganun, ano pa lang yun minute lang minute. Sabihin mo lang 10 minutes sa 40 degrees. Sa 60 degrees, sabihin mo ng 5 minutes. Doon sa 80 degrees, tinry ko, sabihin mo ng 2 minutes. Hindi mo kaya. Sa mundo, 5 araw. Tapos may konti ka na sugat. Di siyempre, nasira na yung lithium battery doon sa kanilang kamay. So, makikreate ng, sabi miski ang mga dermatology, whatever object, na pag pinasok mo at nagkaroon ng leakage, dyan, magkakaroon ng boiling sensation. Yan yung mga piksa ang buko. So, imagine ang katawan ng tao, no? Nagnanaknak, tapos madilim, tapos mainit, wala makain. Okay? So, hirap na hirap sila. Kaya sabi, papahirapan sila. Kaya sabi, very clear. At sa araw na yon, nahahanapin nila ng mga tao. Kaya yung iba dyan, tingin ko magpapakamatay Pero kung stroke na sila, tapos ganun pa nararanasan, matanda na, tapos ganun nararanasan. Tapos makikita nila yung anak nila, yung baby nila, 2 years old, 5 years old, umiyak. No? Talagang luluha sila Ito yung mga mayayaman na nagmalaki, nagpasasa, tapos kaimanan, na kanila, kinalimutan nila ang Kristo, kinalimutan nila ang Bible, kinalimutan nila ang kanilang kapwa. No, naging Diyos sila, nagbayad silang tao para talunin nila sa kaso yung tao na yun, nanakawan nila ng lupa. No, they will reap. At kaya sabi ng Panginoon, nagawa niyo ng mabuti, apoy ang nalagay ko sa ulo nila. Di ba? Sabi ng Bible, bless them and do good to them that hate you and persecute you. Pag ang kaaway mo, nagutom, pakanin mo, damitan mo pag walang damit. Sabi ng Bible, pag pinagpasan ka ng 1 kilometro, dahil mo ng 2. Ginagawang tunika, bigay mo balabal mo. Wala silang alam-alam. Apoy ang nakalagay. Pati doon sa hindi lang sa kanya, pati doon sa anak niya, sa apo niya, anak ng apo niya, apo ng apo niya. Hindi nila alam yon. No, kaya si Abraham, nung sumunod,
blessing hanggang sa generasyon natin. Yeah? Hindi lang siya. Kumbaga siya, Lord, huwag na ako, itong aking anak at yung apo ko, at yung anak ng apo ko, at yung apo ng apo ko. Lord, pati yung mga magiging Kristiyano someday sa 2020s. No? So, paano kayo magpakamatay ang tao dito? So, tingnan natin. Gawa tayo ng isang senaryo. Pag hirap na sila, Lord, hindi ko na kaya matingnan yung ating anak. Oh, ano nagawin natin siya? Bakit tayo sa 4th floor? Tumalo tayo una-ulo, kasama natin ang anak natin. Di, baliw na yung piski lalaki. Depressed, oppressed, obsessed. Possessed. Suicidal, no? Magpapakamatay na. So, akyat sa 4th floor. Sweetheart, don't forget, I really love you. I love you. Tinulak ka asawa. Tinulak ka na. Lumundag, una-ulo. Bagsak. Sweetheart, basag ang ulo natin pero buhay tayo. Tinakasan ng kamatayan eh. Additional, point. Kahit saksa kami, pare. Ano na nangyayari sa atin? Ano ba sabi ng Bible? Wala na yung mga born again. Na-rapture na iba, napugutan ng ulo. Buti po magpakamatay tayo. Sabay saksa ka. Yan, walang dayan. Sige, saksakin mo ako, saksakin kita. Okay? Sabay 1, 2, 3. Tsak! Dumali yung dugo. Pare, buhay pa tayo. 3 araw na tumutulong dugo natin. Buhay pa tayo. Pinanawan ng kamatayan. Very clear, no? Hanapin ng tao ang kamatayan at sa anumang paraan, hindi nila masusubukan. Maling 1 buwan to, 2 buwan, 3 buwan. Gusto nila mamatay, hindi sila mamatay. Hindi naman buong tribulation. Mamamatay din sila. Pero parang merong limit time na hindi sila mamamatay at papalawa sila ng kamatayan during that time. Okay? Now what else? At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng babae. Yung mga alakdan ay yung mga lumabas. At ang kanilang ngipin ay gaya ng mga leon. At sila'y may mga baluti gaya ng baluting bakal. Ang ugong at ang kanilang pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo. At ang maraming kabayo ay dumadalong sa pagbabakal. Now, the first interpretation ng mga Bible scholar, ito ay mga eroplano, yung ugong, no? Ito yung mga eroplano na parang binabanatan nila yung mga tao. So, ito mga praning na yung mga piloto nito Kung eroplano ito yung buntot naman, no, verse 10, chapter 10, verse 10, at sila ay may mga buntot na gaya ng mga alakdan at ang mga tibo at ang kanilang buntot ay naroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang tao ng 5 buwan. At sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. At ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo, Abaddon. At sa Grego, at ang pangalan niya Apollyon. So meron silang leader. So it means, itong leader nila, at saka yung maliliit nilang mga galamay ng mga alipores, they will possess the pilot. No? Yung driver ng tangke. Yung tibo na lumalabas. At magdedigmaan na rin sila dito 5 buwan. No, didigmaan sila. Siyempre, yung tao, kung wala yung demonyo, hindi naman gagawin ng tao yun. Papatayin niya yung... Dahil nga, they are already possessed. Yung spirito ng demonyo pumasok sa mga tribers, sa mga suntalo. So, papatay na yan. Diba? Ganyan naman nangyari miski sa Old Testament So, yung mga leprosy, diba, nagpatayan yung sa panahon ni Elisha, no? Nagpatayan Okay, yung mga papatay sa kanila, nagulat sila nung dumarating yung mga leprosy. Nagtakbuhan, kala nila, nag-hire ng sundalo, nagtakbuhan. Nagtagaan sila no? Nagkagulo, madilim. Nagpatayan. So, meron doon na possess ng demonic creature, kaya nagulat, natakot, nagsaksakan sila nagpatay. Parang ganito yung mangyayari. Pero safe pa rin. Nakita nyo, ang mga anak ng Diyos doon sa panahon na yon, ligtas pa rin. God will provide.
Okay, maraming beses. Miski sa panahon natin, miski pa individual, no, ililigtas ka ng Panginoon. So, that's the first point. Or ito ba ay tao talaga, tao na pumatay ng kapwa-tao? Tao rin na pinoses, no? Ng masamang espiritu yung tao. Okay? So that's the interpretation of other theologian. Ako tingin ko rito mga nito, baluting bakal, ugong ng kanilang pakpak, no? Ugong ng mga karo, maraming kabayang dumadalong sa pagbabaka, buntot na gaya ng mga alakdan, mukhang mga tangkito pero plano, at saka mga barko na may pandigma na nagpapakawala ng mga Scud missile na mag-create ulit ng sakit na nagpapahirap sa tao. No, mukhang yun yung ano. Next. Sige, tayo nag-aaral at tingnan natin mga next. Verse chapter 9, Revelation, at umihip ang ika-5 anghel, nakita ko ang isang bituin sa lupa. It's already, no? Saan ba tayo? Naulit yata. Okay, next. Wait. Yan. Verse 12. At ang unang pagkaaba at nakaraan na, narito ang darating pa ang dalawang pagkaaba sa haharapin. No, meron pa. Umihip ang ika-6 na anghel, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakaka. Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalagan ang 4 na anghel, sabi ng Bible, na nangahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ay ikatlong bahagi ng mga tao. So, papatayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Marami nang namatay, papatayin pa yung ikatlong bahagi ng tao. Okay? So, dito sa ika-6, yan ang magaganap. Now, verse 16, at ang bilang ng mga hukbo, okay, we are running out of time, at ang bilang ng mga hukbo na nangakabayo ay makalawang 10,000, tig sa 10,000, upang narinig ang bilang nila. This is 200,000. At nakita ko ang pangitain ng mga kabayo, at ang mga nakasakay dito ay may mga baluting gaya ng apoy, at ng hasento, at supre, at ang ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng leon. Ang kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa bibig, may apoy, usok at asupre. At sa pamagitan ng 3 salot na ito, napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy, usok at asupre na nagsisilabas sa kanilang bibig. Okay? So, ano itong ginamit nila na ito? Para mag-create ng usok, mag-create ng asupre at apoy. Mukhang may weapon silang ginamit dito na ito ay pinaputok para mamatay ang tao. Kasi kanina nga yung mga sundalo poses nga ng demonyo. Ano pa ang alam nila na sila ay poses, no? Okay? So, gawin natin. Sapagkat, verse 19, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang buntot. O, maaring tangki ito ulit, ano? Kabayo, sapagkat ang kanilang buntot ay kawangis ng mga ahas na may mga ulo at siya nilang ipinananakit. At ang lalabi sa mga tao ay hindi napatay ng mga salot na ito at hindi nagsipagsisi ng mga gawa ng kanilang kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo, sa mga Diyos. Ito yung mga tao, hindi nga sila namatay pero ay hindi pa rin nagsisi. No, ito yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. No, sa Diyos ang ginto at sa mga pilak, tanso, pato, kahoy, at hindi nakakita ni nakakarinig man, ni nakakalakad man. At sila hindi na nagsisi sa kanilang mga pagpatay kahit man sa kanilang paggaga. Tumigas ang puso nila kahit man sa kanilang pakikiapit, kahit man lang sa kanilang pagnanakaw. Okay? Kaya titigas ang puso nila. Parang sa chapter 10. At nakita ko ang isang malakas na anghel na naog mula sa langit, na bihisang ang isang alapaap, at ang bahagi na nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw sa kanyang mga paa, gaya ng haliging apoy.
At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong sa kanyang kanang paa sa dagat at ang kanilang kaliwa sa lupa at sumigaw ng malakas na tindig na gaya ng leon ng umuwal at sa pagkasigaw niya ay 7 kulog at umugong. Okay, we will interpret this next session. Medyo we are running out of time. So, mahirap ang magiging buhay ng mga unbeliever sa panahon nito. I tell you, mahirap. Thank God we are saved. Thank God we have knowledge from the Bible. Kaya nga, patuloy natin itong aralin . Okay, patuloy natin i-share. They need Jesus Christ. No? Like as before, we need Jesus Christ. So ngayon, magpapatuloy tayo. Ha? Ito na, nasa atin ang pinaka-the best sa lahat. So anong buhay meron ang isang unbeliever? Kahit anong klaseng pakikipaglaban niya sa buhay sa laman. Pag may tatak siya, wala na. May pag-asa yung walang tatak. Kung mabubuhay siya, kung makapagtago. Kasi may mabubuhay naman din talaga . Yung mga nakapagtago sa mga kuweba, may mabubuhay naman. Kaya lang, meron din nagtago lang na matay. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos. Pero mo, almost 1/3 ng tao. No? Noong una, 1/3 namatay na. Tapos another 1/3 mamatay. So, kung mapapabilang sila doon, papasok sa millennium. Tutuksuin pa rin sila, pero hindi natin alam. Meron talagang taong nabuhay, nakalusot dyan. Pero malayo pa tayo, ha? Tatapusin pa natin yung 7 trumpet. Hindi pa natin natatalakay. Tapos 7 ball. Baka next week, tapos na natin yun. Next Monday and Tuesday. So, let's pray. Panginoon, salamat po. Ang pag-iingat, pagpapala sa amin. Salamat sa inyong salita. Salamat sa information at sana through this information coming from your word, the revelation that you have given to John, maging matransform yung aming buhay, mabago ang aming pag-iisip na hindi talaga kami taga rito. We are just only the strangers for this world. Temporarily, our heavenly citizen is you. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinili mo po kami upang kami ay humayo at magbukas sa pangalan ni Jesus. Amen.